Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang matinding pulikat sa inyong binti, yung tipong namimilipit ang inyong kalamnan at kailangan ninyong hilutin ng ilang minuto para lang maibsan ang sakit? Para sa marami sa ating mga kababayan na may edad 60 pataas, hindi ito isang bihirang pangyayari. Ito ay isang madalas at nakakadismayang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Pero paano kung ang solusyon ay hindi pala matatagpuan sa isa na namang tableta o masakit na ehersisyo, kundi sa seksyon ng mga prutas sa inyong lokal na pamilihan? Ang pulikat sa binti ng mga nakatatanda ay madalas na may kaugnayan sa kakulangan sa nutrisyon, mahinang sirkulasyon, o mga unti-unting lumalabas na kakulangan sa katawan. Ang magandang balita ay inihanda na ng kalikasan ang isang masarap na panlaban. Mayroong mga partikular na prutas na mayaman sa mga tiyak na mineral, bitamina at mga sangkap mula sa halaman na tumutulong upang mapanatiling hydrated ang inyong mga selula, ma-relax ang inyong mga kalamnan at maprotektahan ang inyong mga ugat. Lahat ng ito ay walang masamang epekto o komplikadong gawain. Sa gabay na ito, hindi kami magbibigay ng isang pangkaraniwang listahan. Ito ang 7 piling-piling prutas na maingat na pinili para sa kanilang natatangi at hindi nag-o-overlap na mga benepisyo. Bawat isa ay may ginagampanang tiyak na papel upang matulungan ang inyong mga binti na manatiling malakas, kalmado at walang pulikat. Kung matagal na kayong naghahanap ng isang simple at natural na paraan upang bumuti ang pakiramdam mula sa loob, magsimula tayo dito. Una, pag-usapan natin ang papaya. Ang papaya ay nag-aalok ng isang banayad ngunit epektibong paraan upang maibsan ang uri ng discomfort na madalas magsimula sa sistema ng panunaw ngunit nagtatapos sa mga binti. Para sa mga senior, ang pulikat sa binti ay hindi laging nagsisimula sa mga kalamnan. Minsan ito ay nagmumula sa hindi mahusay na pag-absorb ng mga sustansya na kailangan ng mga kalamnan. Ang nagpapatingkad sa papaya ay ang taglay nitong papain, isang natural na enzyme na sumusuporta sa maayos na panunaw at tumutulong sa katawan na sulitin ang mga mineral na nakukuha nito. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nahihirapan sa mabagal na panunaw, paglaki ng tiyan o hindi regular na pagdumi, na lahat ay maaaring tahimik na makagambala sa kung paano ginagamit ng katawan ang magnesium, isa sa mga pangunahing sangkap sa pag-relax ng kalamnan. Ang pagkakaroon ng vitamina A sa papaya ay nagpapahusay sa prosesong ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa lining ng mga bituka kung saan talaga nangyayari ang pagsipsip ng sustansya. Ang isang malusog na lining ng bituka ay nangangahulugan na mas maraming magnesium mula sa ibang pagkain ang makakapasok sa daluyan ng dugo at makakarating sa mga kalamnan kung saan ito kailangan. Kung walang tamang pagsipsip, kahit na isang balanseng dieta ay maaaring magkulang na nagiiwan sa mga kalamnan na madaling manikip at pulikatin, lalo na sa gabi o sa mahabang panahon ng pag-upo.
Tinutulungan ng papaya na punan ang pagkukulang na iyon sa pamamagitan ng natatanging kakayahan nitong pakalmahin at suportahan ang bituka habang hinihikayat ang mas mahusay na pagkuha ng mineral. Ang malambot at makinis na texture ng papaya ay ginagawang madali itong kainin anumang oras ng araw, lalo na para sa mga senior na maaaring nahihirapang ngumuya o mas gusto ang mga pagkaing magaan sa tiyan. Kapag hiniwa at kinain ng hinog sa umaga ang papaya, ay maaaring dahan-dahang gisingin ang sistema ng panunaw ng walang kabigatan. Kapag inihain pagkatapos ng hapunan, makakatulong itong pakalmahin ang tiyan at ihanda ang katawan para sa isang mas mahimbing na tulog, malayo sa mga pulikat na madalas umatake sa oras ng pagtulog. Para sa karagdagang tulong, ang pagsasama ng papaya sa isang dakok ng buto ng kalabasa o isang patak ng plain yogurt ay maaaring lumikha ng isang merienda na magiliw sa panunaw at nagbibigay din ng mga trace mineral. Gayunpaman, mayroong isang maliit na paalala na dapat tandaan. Ang ilang mga taong may latex allergy ay maaari ring mag-react sa papaya, lalo na kung kinain sa mas malalaking dami o kapag hilaw pa. Ang koneksyon sa pagitan ng pagiging sensitibo sa latex at ilang mga prutas ay kilala at bagamat hindi karaniwan, mahalagang seryosohin ito. Ang pagsubok muna ng maliit na bahagi, lalo na kung hindi ka pa nakakain ng papaya, ay isang matalinong hakbang. Ang mga senyales ng bahagyang iritasyon tulad ng pangingilig ng labi o pangangati ay hindi dapat balewalain. Ikalawang prutas, saging. Ang saging ay higit pa sa isang madaling merienda. Ito ay isang maaasahang kaagapay para sa mga senior na naghahanap upang maiwasan ang pulikat sa binti at mapanatili ang komportabling paggalaw. Isa sa pinakamakapangyarihang benepisyo ng saging ay angaman nitong potassium. Habang tumatanda ang katawan, nagiging mas sensitibo ito sa mga hindi balanseng mahahalagang mineral at ang potassium ay susi sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng kalamnan at tamang pagpapadala ng signal ng mga ugat. Kung walang sapat nito ang mga signal sa pagitan ng iyong utak at mga kalamnan, ay maaaring magambala na humahantong sa biglaan at masakit na pulikat na madalas umatake sa gabi o kahit pagkatapos ng bahagyang aktibidad. Ang nagpapabisa sa potassium sa saging ay kung gaano kadali itong naa-absorb ng katawan kapag isinama sa natural na carbohydrates na taglay din ng prutas. Ang natatanging kombinasyong ito ay tumutulong na punan ang mga naubos na electrolyte, lalo na pagkatapos ng magaan na pisikal na gawain o sa mas maiinit na araw, kung kailan mas maraming mineral ang nawawala sa katawan sa pamamagitan ng pagpapawis. Hindi tulad ng maraming ibang prutas, nagbibigay ang saging ng benepisyong ito nang hindi kinabibigla ang sistema ng panunaw. Ito ay magiliw, madaling kainin, at karaniwang mahusay na tinatanggap kahit ng mga may sensitibong tiyan o mga isyu sa ngipin. Ang kasimplihan ng pagsasama ng saging sa iyong pang-araw-araw na gawain ay nagdaragdag sa apela nito. Ang isang saging sa umaga ay maaaring maghanda para sa mas mahusay na pagganap ng kalamnan sa buong araw. Kung katatapos mo lang ng isang maikling paglalakad, magaan na paghahardin
o banayad na pag-uunat ang pagkain ng kalahating saging. Pagkatapos ay makakatulong sa iyong mga kalamnan na makabawi at mabawasan ang tsansa ng pulikat sa bandang huli. Para sa mga senyor na nagigising sa gabi na may paninikip ng binti o pananakit ng paa, ang saging bilang isang merienda sa gabi ay maaaring mag-alok ng banayad na suporta sa pagpapatatag ng mga kontraksyon ng kalamnan sa magdamag. Ngunit tulad ng anumang pagkain, ang saging ay dapat lapitan ng may balanse, lalo na para sa mga namamahala ng malalang sakit sa bato. Ang potassium, bagamat mahalaga, ay maaaring maipon sa daluyan ng dugo kung ang mga bato ay hindi epektibong nagsasala. Sa mga ganitong kaso, ang mataas na paggamit ng potassium ay maaaring magdulot ng mga panganib sa ritmo ng puso at paggana ng kalamnan. Kaya't mahalaga para sa mga senyor na may mga alalahanin sa bato na makipag-usap sa kanilang healthcare provider bago gawing pang-araw-araw na ugali ang pagkain ng saging. Para sa lahat ng iba pa, ang prutas na ito ay nag-aalok ng isang natural at masarap na solusyon na kasing dali at kasing epektibo. Ikatlong prutas, abokado. Nag-aalok ang abokado ng isang natatanging uri ng suporta para sa mga senyor na nahihirapan sa pulikat sa gabi o pangkalahatang paninikip ng kalamnan. Hindi tulad ng mga prutas na pangunahing nakatuon sa hydration o potassium, ang abokado ay may ibang hatid, isang malakas na halo ng magnesium at malusog na taba na nagtutulungan upang pakalmahin ang mga sobrang aktibong kalamnan at mapanatili ang integridad ng paggana ng ugat. Ang kombinasyong ito ay partikular na nakakatulong sa mga oras ng pahinga kung kailan ang biglaang pulikat ay maaaring makagambala sa pagtulog at mag-iwan ng pananakit sa susunod na araw. Ang magnesium ay may tahimik ngunit mahalagang papel sa pag-relax ng kalamnan na nagpapahintulot sa iyong mga kalamnan na maayos na kumawala pagkatapos nilang kumontra. Kung wala ito, ang mga kalamnan ay maaaring manatiling masikip ng mas matagal kaysa sa nararapat na lumilikha ng pamilyar na pakiramdam ng paninigas sa mga binti o paa. Ang nagpapatingkad sa abokado ay hindi lamang ito nagbibigay ng mineral na ito sa masaganang halaga, kundi inihahatid din ito kasama ng mga monounsaturated fats na malusog sa puso. Sinusuportahan ng mga taba na ito ang istruktura ng iyong mga nerve cells na nagpapahintulot sa mga signal sa pagitan ng iyong utak at iyong mga kalamnan na gumalaw ng walang abala, isang pangunahing salik sa pag-iwas sa mga maling signal na maaaring mag-trigger ng pulikat. Ang kanilang creamy na texture at banayad na lasa ay ginagawang madaling kainin ang abokado kahit para sa mga senyor na may nabawasang gana o hirap sa pagnguya. Ang ilang hiwa na minasa kasama ng nut milk at isang kurot ng cinnamon ay lumilikha ng isang simpleng puding na parehong nakakaginhawa at masustansya. Bilang alternatibo, ang pagpapahid ng manipis na layer sa whole grains toast ay nagbibigay ng isang kasiyasyang almusal o magaan na hapunan perpekto para sa mga mas gusto ang malambot at madaling tunawin na mga pagkain. Ang natural na fat content ay tumutulong din na mapanatili kang busog ng mas matagal nang walang matatalas na pagtaas ng asukal sa dugo na ginagawa
itong isang matalinong pagpipilian para sa mga namamahala ng antas ng enerhiya sa buong araw. Gayunpaman, habang ang abokado ay napakasustansya, mahalaga ang moderasyon lalo na para sa mga nagbabantay ng kanilang timbang o namamahala ng kolesterol. Ang abokado ay calorie dense at bagamat ang kanilang mga taba ay ang good kind, maaari itong dumami ng mabilis kung ang mga bahagi ay masyadong malaki. Ang mga senior na may kasaysayan ng mga kondisyong metaboliko o mga alalahanin tungkol sa antas ng lipid ay dapat maging maingat sa mga laki ng serving at maaaring makinabang sa pagsasama ng abokado sa mga mas magaan na prutas o madahong gulay upang balansehin ang pagkain. Ang sangkatlo hanggang kalahati ng isang katamtamang abokado sa isang araw ay madalas na sapat upang makuha ang mga benepisyo ng hindi lumalagpas sa sobra. Ikaapat na prutas pakwan. Ang pakwan ay namumukod tangi bilang isang nakakapresko at malalim na nakaka-hydrate na pagpipilian para sa mga senior na naglalayong maiwasan ang pulikat sa binti. Madalas na napagkakamalang isang treat lang tuwing tag-init ang prutas na ito ay may malakas na bentahe pagdating sa pagpapanatili ng balanse ng likido, isang kritikal na salik sa pag-iwas sa hindi inaasahang paninikip ng mga kalamnan. Ang mataas na nilalaman ng tubig sa pakwan ay nagsisilbing isang banayad na panloob na paglilinis na tumutulong sa katawan na manatiling maayos na hydrated nang hindi lamang umaasa sa pag-inom ng mas maraming tubig na kung minsan ay mahirap para sa ilang mga nakatatanda dahil sa nabawasang pakiramdam ng uhaw o discomfort sa panunaw. Ang nagpapahalaga pa lalo sa pakwan ay ang natural nitong supply ng citrulline, isang sangkap ng halaman na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo. Ang mahusay na sirkulasyon ay mahalaga para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat, lalo na sa mga binti kung saan ang mabagal na paggalaw ng dugo ay maaaring humantong sa kakulangan ng oxygen at matatalas na hindi sinasadyang mga kontraksyon. Tinutulungan ng citrulline na mag-relax at lumawak ang mga daluyan ng dugo ng sapat upang matiyak na ang mga sustansya at oxygen ay makarating sa kaibuturan ng mga tissue ng kalamnan. Ang prosesong ito ay banayad ngunit mahalaga tulad ng langis sa isang makina na pinapanatili ang lahat na tumatakbo ng maayos sa ilalim. Ang texture at lasa ng pakwan ay ginagawa rin itong madaling isama sa isang senior-friendly na routine. Ang malambot at makatas na laman nito ay nangangailangan ng kaunting pagnguya na ginagawa itong isang perpektong opsyon para sa mga may pustiso o sensitibong gilagid. Ang mga hiwa na inihain ng malamig pagkatapos ng magaan na pisikal na aktibidad tulad ng paghahardin, paglalakad o pag-uunat ay maaaring mag-alok ng parehong hydration at banayad na replenishment. Kung hindi maginhawa ang pagkagat sa mga hiwa, ang mga hiniwang pakwan o isang blended na pakwan smoothie na may kaunting mint ay maaaring maging kasing-kasiyasya. Sabi nga mahalaga ang moderasyon lalo na para sa mga senior na namamahala ng antas ng asukal sa dugo. Habang ang pakwan ay halos tubig, mayroon itong natural na matamis na lasa at ang glycemic index nito ay bahagyang mas mataas kaysa sa ilang ibang prutas. Hindi ito nangangahulugan
na dapat itong iwasan ng tuluyan. Sa halip, mas mainam itong kainin sa katamtamang bahagi at hindi sa walang laman na tiyan. Ang pagsasama ng isang tasa ng pinalamig na hiniwang pakwan sa ilang mani o isang hiwa ng keso ay makakatulong na patatagin kung paano pinoproseso ng katawan ang mga natural na asukal at maiwasan ang biglaang pagtaas. Ikalimang prutas, mga prutas na citrus. Ang mga prutas na citrus tulad ng mga dalandan, dalanghita at suha ay nagdudulot ng isang matalas at maasim na liwanag sa mesa, ngunit ang kanilang tunay na halaga ay nasa ilalim ng lasa. Para sa mga senior na naghahanap na mapanatiling kontrolado ang pulikat sa binti, ang mga prutas na ito ay nag-aalok ng isang malakas na kalamangan sa nutrisyon. Salamat sa kanilang natural na kombinasyon ng vitamina C at calcium. Ang pagsasamang ito ay gumagana sa likod ng mga eksena upang suportahan ang nervous system at mapabuti ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng iba pang mga mineral na kritikal para sa pag-relax ng kalamnan. Habang maraming tao ang nakatuon sa iisang sustansya, madalas na kung paano nag-i-interact ang mga sustansyang iyon ang gumagawa ng pagkakaiba at nakuha ng mga prutas na citrus ang balanseng iyon ng tama. Ang vitamina C ay pinakakilala sa suporta sa immune system, ngunit ang papel nito sa kalusugan ng kalamnan ay madalas na minamaliit. Nakakatulong ito na mapanatili ang mga istruktura ng collagen na nakapalibot sa tissue ng kalamnan at sinusuportahan ang maselang komunikasyon sa pagitan ng mga ugat at kalamnan komunikasyon na dapat maging maayos at matatag upang maiwasan ang biglaang pulikat. Kasabay nito, ang mga prutas na citrus ay nagbibigay ng maliit ngunit makabuluhang halaga ng calcium na kailangan upang matrigger ang tamang pagkontra at pag-relax ng kalamnan. Kung walang sapat na calcium, ang mga kalamnan ay maaaring manigas o mag-spasm nang hindi inaasahan, lalo na sa mga panahon ng pagkapagod o stress. Isa pang tahimik na benepisyo ng vitamina C ay pinapahusay nito ang kakayahan ng katawan na kumuha ng magnesium at iron mula sa ibang mga pagkain na lumilikha ng isang ripple effect na nagpapalakas sa iyong pangkalahatang depensa laban sa discomfort sa binti. Ang isang mahusay na nasipsip na pagkain ay mas napapakinabangan at tumutulong ang citrus na gawing posible iyon nang hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang komplikasyon sa iyong dieta. Ang isang baso ng sariwang katas ng dalandan sa umaga o ilang hiwa ng suha pagkatapos ng tanghalian ay maaaring dahan-dahang itulak ang iyong mga antas ng sustansya sa tamang direksyon nang hindi nangangailangan ng mga suplemento. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang punto na dapat isaalang-alang. Ang suha sa partikular ay maaaring makagambala sa ilang mga gamot, kabilang ang ilan na karaniwang inireseta para sa presyon ng dugo at kolesterol. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ng tuluyan ang suha, ngunit nangangahulugan ito na dapat kang makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago ito gawing regular na bahagi ng iyong routine. Ang mga dalandan at dalanghita ay karaniwang may mas kaunting panganib at maaaring maging mas ligtas na mga alternatibo kung hindi ka sigurado. Para sa mga namamahala na
ng maraming reseta, ang maliit na hakbang na ito ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa parehong kaligtasan at ginhawa. Ika-6 na prutas, mga berries. Ang mga berries, maging ito man ay strawberries, blueberries, o raspberries, ay nag-aalok ng higit pa sa matingkad na kulay at isang kaaya-ayang tamis. Para sa mga senior na nakikipag-ugnayan sa paulit-ulit na pulikat sa binti, ang mga maliliit na prutas na ito ay naghahatid ng isang kahangahangang kombinasyon ng lakas ng antioxidant at mahahalagang trace minerals na tumutulong na protektahan ang mga selula ng kalamnan mula sa banayad na pinsala na naipon sa paglipas ng panahon. Isa sa kanilang pinakamahalagang kontribusyon ay ang manganese, isang mineral na may sumusuportang papel sa produksyon ng enerhiya sa loob ng mga kalamnan. Kapag kulang sa enerhiya ang mga selula ng kalamnan para makabawi ng maayos, nagiging mas madali silang manikip at mag-spasm. Bilang karagdagan sa kanilang nilalaman na manganese, ang mga berries ay puno ng mga natural na compound na nag-neutralize sa oxidative stress, ang uri ng pagkasira ng selula na unti-unting sumisira sa lakas at flexibility ng mga hibla ng kalamnan. Ang ganitong uri ng mababang antas ng pinsala ay hindi palaging nagpapakita kaagad. Ito ay dahan-dahang naiipon at isa sa mga unang senyales nito ay ang pagdalas ng pulikat sa gabi o biglaang discomfort sa binti habang naglalakad ng maikli o gumagawa ng bahagyang aktibidad. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga berries sa pang-araw-araw na dieta, mabibigyan ng mga senior ang kanilang mga kalamnan ng isang layer ng proteksyon na tumutulong na maantala o maiwasan ang mga nakakadismayang sintomas na ito. Ang nagpapagawang madali sa pagsasama ng mga berries sa routine ng isang senior ay ang kanilang versatility at hindi nangangailangan ng maraming paghahanda. Ang isang maliit na dakok na idinagdag sa isang mangkok ng oatmeal o hinalo sa walang asukal na yogurt ay maaaring gawing isang leg-friendly na pagkain ang isang ordinaryong almusal. Maaari rin silang i-blender sa mga smoothie o kainin na lang gamit ang kutsara bilang isang nakakapreskong merienda sa hapon. Para sa mga mas gusto ang malambot na texture, ang bahagyang pagdurog ng sariwang berries sa cottage cheese o paghahalo nito sa malambot na pagkain tulad ng chia pudding ay nag-aalok ng isang maginhawa at madaling nguyain na opsyon. Sabi nga, ang sariwang berries ay maaaring hindi laging available o abot kaya sa buong taon. Sa kasong iyon, ang mga frozen at walang asukal na uri ay isang mahusay na alternatibo. Nananatili nila ang karamihan sa kanilang sustansya at maaaring itago ng mas matagal na ginagawa silang mas budget-friendly at accessible. Kapag pumipili ng mga nakapaketeng opsyon, pinakamainam na iwasan ang mga may dagdag na asukal o syrup na maaaring makagambala sa natural na benepisyo ng prutas at lumikha ng hindi kanais-nais na pagtaas ng asukal sa dugo. Ika-7 prutas, kiwi. Ang kiwi ay maaaring maliit at hindi kapansin-pansin, ngunit ang profile ng nutrisyon nito ay malaki ang sinasabi pagdating sa pagpapaginhawa sa discomfort ng kalamnan na nauugnay sa mahinang sirkulasyon. Para sa mga senior, isa sa mga hindi gaanong kilalang sanhi ng pulikat sa binti ay ang hindi sapat na daloy ng dugo sa mga binti, madalas dahil sa mas mabagal na sirkulasyon o makitid na mga daluyan ng dugo.
pumapasok ang kiwi na may tatlong sumusuportang sustansya, vitamina K folate at potassium. Ang kombinasyong ito ay tahimik na tumutulong na mapanatili ang malusog na paggana ng mga daluyan ng dugo, hinihikayat ang matatag na paggalaw ng dugo sa mga binti at paa at pinapanatili ang mga hibla ng kalamnan na maayos na may oxygen upang maiwasan ang matinding paninikip na sakit na maaaring umatake ng walang babala. Ang vitamina K ay susi sa pagsuporta sa pagkalastiko at lakas ng mga daluyan ng dugo na tumutulong sa sistema ng sirkulasyon na maghatid ng mga sustansya ng mahusay. Ang folate, isa pang mahalagang sangkap na sagana sa kiwi, ay may mahalagang papel sa pagbuo ng malusog na pulang selula ng dugo, ang mismong mga selula na responsable sa pagdadala ng oxygen sa mga gumaganang kalamnan. Kung walang sapat sa mga ito, ang mga tissue ay maaaring magutom sa oxygen na madalas humahantong sa mga hindi komportableng spasm na lumalabas sa panahon ng pahinga o sa gabi. Pinupunan ng potassium ang mga benepisyong ito sa pamamagitan ng pagtiyak ng isang matatag na balanse ng mga likido sa loob ng mga selula na pinapanatiling kalmado ang mga ugat at tumutugon ang mga kalamnan nang hindi nag-overdrive. Ang texture ng kiwi ay ginagawa itong isang malambot at madaling pagpipilian para sa mga senior na may nabawasang gana o hirap sa pagnguya. Ang matamis-asim na lasa nito ay nagdaragdag din ng liwanag sa mga simpleng pagkain o merienda. Ang hiniwang kiwi ay maaaring kainin mag-isa, ilagay sa ibabaw ng isang maliit na mangkok ng oatmeal, ihalo sa isang fruit salad para sa isang pampalakas sa kalagitnaan ng hapon. Natuklasan ng ilang nakatatanda na ang kiwi ay lalong nakakatulong bilang isang magaan na merienda bago matulog na nag-aalok ng banayad na dosis ng mga sustansya nang walang kabigatan ng mas malalaking pagkain, perpekto para sa pag-aayos na may kalmadong mga binti at isang relax na isip. Gayunpaman, nararapat tandaan na ang kiwi ay maaaring paminsan-minsang magdulot ng pangingilig o makating pakiramdam sa bibig, lalo na para sa mga sumusubok nito sa unang pagkakataon. Ito ay karaniwang hindi nakakapinsala, ngunit maaaring isang senyales ng banayad na pagiging sensitibo. Ang pagsisimula sa ilang maliliit na kagat ay isang makatuwirang paraan upang subukan ang reaksyon ng iyong katawan. Kung may anumang discomfort na lumitaw, pinakamainam na huminto at kumonsulta sa isang healthcare provider bago magpatuloy. Ang inyong mga binti ang nagdadala sa inyo sa bawat hakbang ng inyong araw at nararapat lamang silang bigyan ng kaunting suporta. Sa susunod na maramdaman ninyo ang pamilyar na kirot sa inyong binti o magising na namimilipit ang inyong mga daliri sa paa sa sakit, tandaan ninyo ito. Nasa inyo ang kapangyarihan na lumaban sa natural at masarap na paraan. Ang 7 prutas na ito ay hindi lamang masasarap na pagkain. Sila ang mga gamit mula sa kalikasan para maiwasan ang pulik at maibalik ang balanse at bigyan ang inyong mga kalamnan ng nutrisyon na kanilang tahimik na hinahanap. Ang isang mahalagang aral na ating matututunan ay ang kapangyarihan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Ang maliliit na pang-araw-araw na pagpili
tulad ng pag-abot sa isang saging pag-blender ng isang dakok ng berries o pagtatapos ng araw sa ilang hiwa ng kiwi, ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kung paano gumagalaw at ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Ang pinakamaganda sa lahat, ang mga pagpiling ito ay simple, ligtas at abot kamay sa anumang edad. Nasubukan nyo na bang idagdag ang alinman sa mga prutas na ito sa inyong nakagawian? Nagdulot ba ito ng pagkakaiba sa ginhawa ng inyong mga binti o kalidad ng inyong pagtulog? Ibahagi ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na gawin ang kanilang unang hakbang tungo sa mas mabuting pakiramdam. At kung nahanap ninyong nakakatulong ang gabay na ito, huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring mangailangan din ng kaunting karunungan para sa kanilang mga binti. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang madali at siyentipikong mga payo upang mapanatili kayong malayang gumalaw, mamuhay ng lubos at maramdaman ang inyong pinakamahusay na sarili. Isang araw, isang gawi at isang kagat sa bawat pagkakataon.